Hello at maligayang pagdating sa Bridoodle Stories. Dito ibinabahagi namin ang mga nakakatakot na kwento, misteryosong pangyayari, at mga paranormal na karanasan na ibinahagi ng mga taong nagsasabing sila mismo ang nakaranas nito. Kung mahilig kang makinig ng horror habang naglalaro, nagtatrabaho, nag-aaral, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga, tamang-tama ang video na ito para sa'yo. Kaya ihanda ang iyong sarili, hinaan ang ilaw, kung kaya mo, at samahan mo kami sa isang panibagong, nakakatindig balahibong kwento. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Bridoodle Stories, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming horror stories. At ngayon, patayin ang ilaw, lakasan ang iyong imahinasyon, at makinig hanggang sa pinakahuling sandali. Dahil minsan, ang mga pinakanakakatakot na kwento ay hindi katang-isip. Nagsimula ang lahat sa Ang Huling Mensahe sa Salamin Part 2, Ang Tunay na Demonyo. Hindi na mapakali sina Marco, Jessa, Anton at Leia. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang mga kababalaghan. Isang gabi, narinig ni Jessa ang boses ni Kyle. Umalis ka. Akala niya papatayin siya nito. Tumakbo siya palabas. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumagsak ang kisame ng kanyang kwarto. Naligtas siya. Ganito rin ang nangyari kay Marco. Habang nagmamaneho, biglang lumitaw si Kyle sa gitna ng kalsada. Napahinto siya. Ilang segundo lang ang lumipas. Isang truck ang rumagasa sa harapan niya. Doon nila napansing hindi sila pinapatay ni Kyle. Nililigtas niya sila. Nagsimula silang magsaliksik tungkol sa lumang ospital. May nakita silang diary ng isang pare. Nakasulat doon, kapag may namatay habang ginagawa ang Spirit of the Glass, siya ang magiging bantay laban sa demonyong pinalaya. Nanlamig silang lahat. Si Kyle ang naging tagapagtanggol nila. Ngunit huli na, lumabas na ang tunay na demonyo. Mahigit 2 metro ang taas nito. Pulang mga mata, mahahabang kuko, baluktot ang katawan, at ginagaya nito ang mukha at boses ni Kyle upang lokohin sila. Bumalik sila sa abandonadong ospital upang tuluyang isara ang portal. Habang ginagawa nila ang ritual, lumitaw ang demonyo. Hindi sila makagalaw. Biglang lumitaw si Kyle. Tumayo siya sa pagitan nila at ng nilalang. Hindi ko kayo iwan. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Nabasag ang lahat ng salamin. Pumutok ang baso ng Spirit of the Glass. Unti-unting naglaho ang demonyo. Kasabay nitong naglaho rin si Kyle. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na sila muling ginambala. Bago tuluyang mawala, may lumitaw na mensahe sa basag na salamin. Salamat mga kaibigan. At doon nila naunawaan na ang multong pinakakinatatakutan nila, siya pala ang huling taong nagligtas sa kanilang lahat. Wakas. Thank you so much for watching and listening to Bridoodle Stories. If you enjoyed this story, don't forget to like, follow, at share para ikaw ang unang makapakinig o makapanood ng mga bagong horror stories na ia-upload natin. May sarili ka bang nakakatakot na experience, paranormal encounter, o misteryosong kwento na gusto mong i-share? Email us at bridoodlestories@gmail.com at baka ang story mo na ang ma-feature sa isa sa mga susunod nating episodes. Until next time, stay safe, stay curious, at tandaan, hindi lahat ng nasa dilim ay gustong manatiling nakatago. Good night and sweet dreams kung makakatulog ka pa.